Pasado alas 2:30 ng umaga kanina nang gumuho ang ginagawang gusaling ito sa Angeles, Pampanga. Sa video na ito mula sa Bureau of Fire Protection, sinusubukang iligtas ng rescue personnel ang isang biktimang na-trap sa ilalim ng guho. Kabilang siya sa nasa mahigit 40 tinatayang nasa gusali na mangyari ang pagguho. Sa huling impormasyon mula sa mga otoridad, nasa 20 ang pinaghahanap pa. Magandang hapon. Patuloy nga pong hinahanap ang mga na-trap matapos gumuho ang isang gusali sa Angeles, Pampanga. At kabilang po sa mga nadamay ang isang dayuhan. Habang tumatakbo ang oras, nawawala na ng pag-asa ang ilang kaanak na buhay pa ang mga mahal nila sa buhay na natabunan ng guho. At nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Ivan Pia, kapapasok lang na impormasyon, meron nang na-recover na bangkay ng isang lalaki mula rito sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa BFP, siya raw yung lalaking Malaysian national na nagsistay sa isang apartel na katabi ng guho. Kahirapan yung ginagawa na rescue operations dito dahil mano-mano yung pagtatanggal sa debris. Walang magawa si Lorena kung hindi magdasal at maghintay sa balita ng mga otoridad. Kasama ang kanyang kapatid at hipag sa mga natabunan ng gumuhong ginagawang hotel sa Angeles City, Pampanga. Nagtitinda kasi ang mag-asawa malapit sa gumuhong ginagawang gusali. Kanina pa po kami alas 2 dito, wala pa po kami nalalaman. Hindi pa po namin alam kung ano nangyari sa kanila. Kasi po, nag-mic daw po sila, walang nagre-response. Kwento sa kanila ng kakilala na nakaligtas mula sa guho, natutulog ang mag-asawa sa kanilang tindahan kaya posibleng hindi sila agad nakatakbo. Sa totoo lang po, hindi na kami umaasang buhay yung kapatid ko tsaka yung hipag ko. Dahil po sa tagal At tsaka yung kapatid ko, sandali na pag hindi siya nakakahinga. Pero hanggang ngayon, wala pang update sa kanila ang mga otoridad. Karamihan sa mga biktima ay construction workers. Isa sa mga mapalad na nakaligtas si Brian Sitangco. Nangyari raw ang pagguho habang natutulog sila sa baraks na nasa ibaba ng gusali. Bumagsak yung bubong na tinuturuan ko ng barak. Balutan pa ako ng neck. Pinunit ko na lang. Nagtamo siya ng mga sugat sa ulo, braso at mga binti. Alas 2:30 ng madaling araw. Gumuho na yung building. Natutulog na ako nun. Nasa baba kami, nandun ang barak sa baba ng building. Natapunan na ako ng simento. Sinubukan niyang tawagin ang kanyang mga kasamahan pero walang sumasagot. Balutan pa ako ng neck. Pinunit ko na lang ng yung mga basag na simento para makalusot lang ako. Kasi nahirapan ako kasi makalabas to. Ano na yung building? Buo na. Bukod sa kanyang mga kasamahan ay naroon din daw sa baraks ang kanika nilang mga asawa at anak. Kasama sa mga naiwan sa guho ang kanyang pinsan na si Roberto Sabili at anak niyang 17 years old na binata. Ibinahagi rin ni Christy na nagtitinda ng barbecue sa ibang bahagi ng gusali ang kanyang karanasan. Lumanik po siya ng malakas. Tumakbo na kami, tapos sinila ako nung barangay na naka-duty dyan. Nabigla rin ako. Akala po namin doon. Dahil sa pagguho, nagtamo siya ng mga sugat at pasa sa katawan matapos matamaan ng mga kable at mga bato. Tinamaan ka pala. Ano tumama sa iyo? Ivan, patuloy pa rin yung rescue operations dito. Ang nakikita nyo ngayon ay mga tauhan ng BFP na talagang mano-manong tinatanggal yung mga debris. Kaya nagdelikado at pahirapan po talaga yung rescue operations na ginagawa. Sa ngayon ay mahigit 20 pa yung hinahanap ayon mismo sa mga otoridad at sanib puwersa na bukod sa BFP. Nandito rin yung PNP, Angeles City LGU, tumutulong na rin yung MMDA at DPWH at may mga naka-standby na ambulansya dito na handang magsakay at magtakbo sa ospital kung sakaling may marirescue pa. Yan ang latest mula rito sa Angeles City, Pampanga. Balik sa iyo, Ivan. Darlene, base sa iyong report, mano-mano yung ginawang pag-retrieve o ginagawang pag-retrieve sa mga na-trap. Wala pa bang deployment ng mga heavy equipment para mas mapabilis ang paghahanap sa mga nasa guho pa? Ivan, meron na ring mga heavy equipment na nandito ngayon at tumutulong na rin sa ginagawang rescue operations. Meron lang talagang mga part o parte nitong guho na delikado at hindi stable. Kaya yun yung mano-manong at isa-isa yung pagtatanggal ng debris na ginagawa, particularly ng mga BFP personnel na nakikita natin ngayon. Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai.
Aabot po sa mahigit 2,000 residente ang nawala ng tirahan sa sunog na sumiklab sa Binondo, Maynila kahapon. Nakatutok si EJ Gomez. Pasado alas 12 ng madaling araw kanina, inaapula pa ni Arturo ang natitirang apoy sa nasunog niyang bahay. Kabilang ang tirahan niya sa mga natupok ng sunog na sumiklab sa Parola Compound, Barangay 275, Binondo, Maynila kahapon. Kaunting gamit lang daw ang kanilang naisalba. Ang motorsiklo nga nila di nakaligtas. Siksikan yung mga tao sa biglaan eh. May naisalba pong mga damit. Ito sa anak ko po to na hindi na nailabas eh. Itong motor. Sa gilid naman ng kalsada nagtipo ng pamilya ni Carmelita. Pahirapan ang paglikas nila dahil sa masisikip na eskinita. Urong-sulong kami. Pag sabi nila hindi daw aabutin, di nag-ano po kami dahil ang taba ko nga, ang mga tuhod ko masasakit. Yung apoy, naku po, Diyos ko, ikutan yung mga apoy doon. Hindi ko alam kung anong gagawin namin. Umabot ang sunog sa Task Force Charlie. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, mahigit 200 fire trucks ng BFP at fire volunteers ang rumisponde sa sunog. Nagkaroon po ng sa lakas ng hangin. So nagtaas po tayo hanggang Task Force Charlie. Ang naging balakid lang po dito is yung mga lumalabas ng mga tao na nasa salubong ng ating mga firefighting. Depressed area po ito, ma'am. Isa lang ang labasan, isang pasukan. Walang nasawi o nasaktan sa sunog. Isang alagang pusa naman ang binigyan ng pangunang lunas matapos magtamo ng paso sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa Delpan Evacuation Center, pansamantalang nananatili ang karamihan sa mga nasunugan. Sa tala ng Manila LGU, hindi bababa sa 2,000 pamilya ang apektado ng sunog. Tatanggap ang bawat pamilya ng 15,000 pisong cash aid mula sa lokal na pamahalaan. Sa loob ng 3 hanggang 5 araw, full meal mula almusal, tanghalian, hapunan, ipoprovide ng pamahalang lungsod ng Maynila. Inaalam pa ang sanhi at kabuang halaga ng pinsala ng sunog na tuluyang naapula 12:15 ng hating gabi. EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Hindi pa nakakalabas sa bansa si Senador Bato de la Rosa ayon sa Bureau of Immigration. Taliwas po yan sa nagba-viral ngayon sa social media na nasa New York sa Amerika ang senador. Nakatutok si Dano Tingkungko. Naglaho ng parambula si Senator Bato de la Rosa mula ng lisanin ng Senate Building noong May 14, ilang oras matapos magkaputukan sa Senado. Sabi ni Senador Robin Padilla, bumaba si de la Rosa sa Makati at doon sinundo siya ng kanyang sasakyan. May nagba-viral na post ngayon ng grupong nagpapakilala mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa New York at nagsasabing naroon umano si de la Rosa. Pero ayon sa Bureau of Immigration, wala silang namomonitor na nakalabas ng bansa si de la Rosa. Patuloy na nakaalerto ang mga tauhan ng BI ngayong nasa Immigration Lookout Bulletin Order ang senador. Doon sa ating mga international ports of entry and exit, wala po tayong recently recorded na biyahe po. Yung actual na nakita nyo siya halimbawa sa isang airport, kailangan nyo siyang i-hold doon? We have to seek the confirmation with the relevant government agencies. Sabi ng isa pang abogado ni De La Rosa na si Attorney Israelito Torion, wala na siyang kontak kay De La Rosa. After that, no contact anymore. But I am in constant contact with the members of the family. Always. Almost, almost every hour, nagka-communicate kami. Itinuturing ng NBI na armed and dangerous si De La Rosa, bagay na inalmahan ng kanyang abogado. Itinanggihan ng isa pa niyang abogadong si Attorney Jimmy Bondoc. Ang NBI anya ang gumagamit ng armado mga tauhan para ipatupad ang arrest warrant na hindi pa napoproseso ng isang local court. Giit pa ng abogado ni De La Rosa, hindi pa dapat ipatupad ang arrest warrant kahit ibinasura ng Korte Suprema ang hiling nilang temporary restraining order laban dito. Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras. Nauwi sa trahedya ang biroan ng 2 lalaki sa Cebu. Nasawi ang isa sa kanila matapos suntukin sa ulo ng kaibigan na napikon. Matapos umanong tawaging pangit ng biktima. Yan at iba pang krimen sa probinsya sa pagtutok ni JP Soriano. Patay na ng matagpuan sa kanilang tahanan ang isang lalaki sa Minglanilla, Cebu nitong Huwebes. Ang lalaki, ininda raw ang matinding sakit ng ulo matapos suntukin ng kanyang kaibigan hapon nitong Martes. Ayon sa mga kapitbahay, nagkapikunan ang magkaibigan. Nangunang kumin sa kaninang urata. Ni anak ko nga
kang nagsisikot o buang. Yung kuno asawa, mamusawa ka buang. Kay buang misab, asawa ka buang. Karon ni baos ang kanang namatay. Ni ana asad sa ikaw swerte kay nakasawa ka gwapa pero batil na mao ra gyud na. Ayon sa lola ng biktima, nagsumbong ang kanyang apo sa barangay kinabukasan, kaya nakatakda na sana silang magharap ng sospek. Pero namilipit sa sakit ng ulo ang biktima. Nadala sa ospital. Wala, nagipablater. Pablater niya. Gapon, ilan tang hearing gapon. Nga mo na mga namatay naman, nigahi naman sa taas. Kasunod nito, inirekomenda ng PNP na ipa-autopsy ang labi ng biktima. Nilagdaan na rin ng hepe ang charge sheet para sa kasong pagpatay laban sa sospek. All of the evidence that we got tend to lead that it was the ultimate cause of the death of that individual. Pero ayon sa kanyang misis na tumangging humarap sa kamera, nagsisisi ang kanyang mister at handang humingi ng tawad sa pamilya ng biktima. Patay naman sa pamamaril ang isang broadcaster sa bayan ng Malitigaw Special Geographic Area o SGA Barm noong Huwebes ng gabi. Ayon sa pulisya, sakay ng motorsiklo ang biktimang si Nestor Micator kasama ang kanyang misis nang bigla siyang binaril sa ulo ng riding and tandem. Di na nakaabot ng buhay sa ospital ang biktima. Ligtas naman ang kanyang asawa. Isang basyo ng kalibre 45 ang narecover sa crime scene. Iniimbestigahan ng pulisya kung may kinalaman ang krimen sa trabaho ng biktima bilang mamamahayag o sa kanyang trabaho bilang lupon ng barangay. Titingnan natin if ito bang motive sa pagpatay sa kanya ay politically related or personal grudge po at hindi ito kaugnay sa kanyang trabaho as a media personality. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng pamilya ng biktima. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Ready to face his new role sa pagbibidahang seryes ng Hari ng Todo si Ruro Madrid matapos ang kanyang work and leisure trip sa Spain. Ang kanyang mga natutunan sa kanyang biyahe, alamin sa aking chika. One for the books. Ganyan ilarawan ni Ruro Madrid ang ilang linggo niyang work and leisure trip sa Spain. Marami raw siyang nadiskobring lugar doon na nagbigay sa kanya ng mga bagong kaalaman. Na aktor ako, yun ang trabaho ko. Pero yung pakiramdam na uuwi ako, tapos maglalaba ako ng sarili kong mga damit, mamimili ako ng mga pagkain ko, iba yung naging buhay. And mas nag-take time ako, mas enjoy ko. Natutunan din ni Ruro na hindi iba ang mga Espanyol sa mga Pinoy. Nakakatuwa kasi yung humor nila, pagkatao nila, very Pinoy. So para bang pamilya agad. Nagkaroon talaga kami ng sepang sa isa't isa. Yun yung feel namin. From Espanya to Tondo, magsisimula ng mag-taping si Ruro ng Hari ng Todo kasama si Kapuso leading man Dennis Trillo at sa kanyang bagong serye, baon niya raw ang mga kaalamang natutunan niya sa ibang bansa. Now, na nakabalik ako, nakita ko yung ganda ng ibang bansa. Pero dito pa rin talaga ako uuwi. Ito pa rin talaga yung tahanan ko. Lalo na pagka naiisip ko na malapit na rin kami mag-start ng taping. Sobrang na-excite na ako.